Hello mga miss! So today nga ay rest day ng aking josawa and sa lahat na hindi pa nakakaalam, yes, bumalik ako ng Cavite. Wala na po ako sa Bicol, nasa Cavite na ako. And then that time, check up ko yan, kaya pinag-rest day ko yung asawa ko. Pero nakapag-check na kami yan bago kami nagpunta ng Robinson. And then, sabi niya mag-ultrasound daw ako ulit. Kasi baka daw, nagkamali lang. Kasi ang gusto niya kasi, baby girl. Eh, baby boy nga yung nasa ultrasound. Pero kahit ano naman, basta healthy si baby lumabas. And ayan, bumili kami ng mga kailangan ni baby. And kailangan ni mommy. O, kailangan yun, di ba? Meron din naman kailangan si daddy dyan. Yung missing wafer niya and yung charon na piniprito, tapos lumalaki ganun. Hindi ko alam kung anong tawag dun. Pero masarap naman. And tuwan-tuwa ako dyan kasi nakapila kami sa priority lane for the first time kung kailan pa anak na ako. Tsaka ko lang nagamit yung pagiging buntis ko. And ayun na nga si daddy. Amang-ama siya sa lagay na yan, yung bag ko siya nagdala, tapos yung lahat ng bit-bit niya, lahat ng pinamili, siya talaga bumit-bit. Very good naman. Natuwan-tuwa ako dyan. So, nagmotor lang kami kasi nga, syempre, isa naman mag-commute, mas matagtag yun sa tricycle. And komportable naman ako dyan sa motor. Lalo't asawa ko naman yung driver. Maingat naman siya mag-drive. Tapos, pag uwi, dapat ang plano ay maglalabas siya ng mga damit ni baby. Eh, kaso nga, nirepair niya yung kama namin. Yan, nagwe-welding siya. And naisip ko naman, hapon na pati, bawal maambunan yung mga damit ni baby. Tsaka pagod na yung kamay niya, kaka-welding, ganyan, kung anong mga ginagawa niya. Siyempre, mabait naman akong asawa. So, ayun, mabait na akong asawa. Maniwala na lang kayo. Kaya, hindi ko na siya pinaglaba. Tapos, ayan na. Tapos na siya dyan mag-welding and mag-grinder ata yun. Pinuputol niya lang yung kahoy kasi masyadong mahaba. Nakakatuwa naman kasi iisipin mo as a 22 years old, tas ang dami niyang alam gawin, tas wala lang, tatay na talaga siya. Hindi siya tulad ng iba na banjing-banjing lang, gano'n. Responsable. Wow! Mag-grinder, mag-welding, tas mag-work niya as car installer, accessories, gano'n. Ang dami niyang alam gawin. Which is, yun yung gusto ko naman talaga. Yung madaming alam gawin ng lalaki kasi syempre as padre di pamilya, hindi ka dapat nagsiset sa isang bagay na isa lang yung kaya mong gawin. Di ba kasi tatay ka na ganun. And ikaw yung provider ng family niyo. Kaya, bilib naman ako dito sa josawa kong to. Tsaka masipag. Pero hindi lang yung nagpapatalo pag nag-away kami. Kasi ako din, hindi rin ako nagpapatalo. So, alam nyo, kapag yung misis hindi nagpatalo, the end, yung mister talaga magpapatalo. Wala na tayong magagawa dyan. Kahit anong taas ng pride yan, kailangan babaan. Kasi, syempre, naman, di ba? Wala naman si misis ang magpatalo. Hindi pwede yun. Hindi pa nangyayari yun sa history. So, ayan, habang pawis na dyan yung si josawa ko, pagod na siya. Ako tamang tingin lang. Di joke lang. Hindi mo ako tamang tingin lang dyan. Pinupunasan ko yung pawis. Siyempre, hindi ko na pinakita. Kasi nga, PDA naman. Pinapakita ko pa. May maingit pa kayo, diba? So, after niya mag-repair ng aming kama, pinasok niya na yun sa kwarto. Then, naglinis-linis pa kami doon. Siyempre, sobrang nakakapagod. Kahit wala man ako masyadong ginawa kasi ayaw niya ako pagpabuhatin. Ayaw niya ako pagpatulungin. Pero napagod din ako. Nakakapagod kaya manood. So, that's it. Sa susunod na rest day na lang ulit siguro. Bye! Thank you for watching.